operation, gulat ako. Para bang nahiwa pa ito, pero para nakagising ako, narinig ko yung isang doktor nagsabi, "Aba, milagro ito." Magandang hapon po sa inyong lahat. Hoy, agad. Johnny, it takes you 5. Welcome to my YouTube channel. Laging nasa phone, tapos naghihiling sila ni Daddy. Nag-ano sila, nag-uusap sa ICU. So, December 26 yun, last year. Hindi, Father. Nagkausap ko yun ni Daddy. Yung first nyo, yung hiniling niyo si Daddy, December 6. December 6. Tapos, second or third week after, during sa course ng ano niya, sa ICU, stormy eh. Tapos, nag-toxic siya ulit. Tapos, tumawag kay auntie. Na, "Auntie, Daddy is not doing well." Tapos nagtawag kami ulit sa'yo, Father. Tapos naghiling. Yeah. Tapos after nun, kasi nag-worry kami ni Mommy dahil baka mag-acute kidney injury, natamaan yung kidney niya. Tapos yun, tumawag ko kay Auntie Piche. Tapos yun, nag-usap sila ni Father. Tapos the following day, grabe yung prayers natin yun, Mom, diba? Kasi sabi ng doctor, baka daw i-dialysis si Daddy. Parang ako talaga, sabi ko, naku, dialysis, parang sobrang kawawa na kung mag-dialysis, ganyan. Tapos, nag-ano ako kay Father, nag-usap kayo ulit, Father. Tapos the following day, sinabi ng netlo ni Daddy, di ba, na no need mag-dialysis. No need for dialysis. So, miracle talaga. Oh, di Father, Daddy talaga sa During the operation, gulat ako. Para bang nahiwa pa ito, pero para nakagising ako, narinig ko yung isang doktor nagsabi, "Aba, milagro ito." Milagro ito. Hindi, nagtaka ko, ano pang milagro? So, nung tapos ng operation, nasa pana ko sa recovery, mayroon kasi naka-intubated pa kayo. So, sinulat ko, binigay ko kay Mami na miracle. Meron. Galing na. Tinanong ni Mami ang doktor. Why? Tinanong. Nagpakita si Jesus sa inyo? So, no, Miracle. Miracle. Kasi, sa medical, Father, yung sa aspect, ideally, hindi dapat paoperahan si Daddy. Parang i-delay muna nila kasi nabigyan siya naka-aspirate si Daddy, nabigyan siya ng pampalabnaw ng dugo. So, in-schedule nila dapat si Daddy December 10. December 10 siya operahan. Supposedly. Kaso, Father, nag-massive heart attack na siya. So, in emergency, bypass. So, sabi ng doctor sa akin, Leslie, kailangan natin ng blood pa. So, sabi ko, kasi we are anticipating a bloody surgery. Madugo talaga. Bloody, So, sabi ko, oh my God, hindi, nag-anap kami ng blood, Father, kami ni RJ. Pero nahili mo na si Daddy nun eh. Explain bakit bloody. Kasi nga, naka-blood thinner ka. Naka-blood thinner siya, Father. Tapos, during OR, before the OR, kinausap ko ng surgeon niya. At saka yung hematologist ni Daddy, yung specialista sa dugo. Sabi niya sa akin, "Leslie, don't worry. We will do our best. Basta alalay lang, relax ka lang, you take care of your mom. Kami nang bahala sa Daddy mo sa loob." Tapos parang ako, alam ko kasi, Father, nag-o-opera din ako eh. Sabi ko, nung sinabihan nila ko, it's going to be a bloody surgery. Parang, oh my God. Ang inisip ko kasi, Father, kung makakayanan ni Daddy, kasi ang age niya. Parang, tapos yun, sa awa ng Diyos, nakaano kami ng mga blood eh. Nakahanap kami, oo. Pero Father, you know what? Miraculously, sabi ng surgeon ni Daddy, milagro kasi hindi niya daw in-expect na sobrang konting blood loss lang. I asked Dr. William Surgeon, Doc, he wrote something about miracle. Why? What happened at the operating room? You know what I said to Doctor? Yun. First, hindi ko alam kung saan pumunta yung dugo. Yung sabi niya, hindi ko alam kung saan pumunta yung dugo. Kaya they were expecting bloody surgery. Massive kasi, bleeding. Father, kung malakas masyado ang pagbawas ng dugo,
hindi maagapan sa Hindi na nila maagapan doon sa transfusion. Ibig sabihin, talaga mamamatay ako kasi Wala talaga. Wala sila. Milagro lang talaga. Tapos, sabi ni doktor, second, I cannot explain his fast recovery. Hindi ko alam. Bakit? Pinuntahan namin siya sa RR kasi nagkataon naman, God's will, nagkataon naman, nakaklase niya dati yung doktor ba si Leslie? Lahat ng Kaklase naghawa niya. kay Daddy Father, professor ko, Brad ko, lahat, as in mga friends ko sila lahat. Tapos parang, Gallardo, may anak ba itong OB? Tapos sabi ng surgeon, si Leslie. Tapos sinex ako ng classmate ko, my God, Les, pasyente ko daddy mo ngayon kasi siya yung cardiac anesthesiologist. Parang sabi ko talaga, Santi ko yun ang bahala kay daddy. Kasi, tsaka massive, massive heart attack. Tapos, nung after na father, nagulat na naman kami ni Mommy kasi yung doctor mismo sa recovery room, siya yung tumawag. Sabi niya, Leslie, ano mo to, sir? Ganyan. Sabi ko, hi, sir! Sabi niya, I'm taking care of your dad right now. Sabi ko kay Mommy, That's right. Mom, really, God is a God of order. Pagpunta namin doon sa, sa recovery room, you're not supposed to get in. Kasi restricted area yon. Pero nagkataon, nakaklase niya. So, ako pa kami, si RJ, siya, ito pa, anak ko rin, at saka ako. What? Iso, siya. Awake na. Awake na siya, father. Tapos, ang sabi na, nagpaalam pa yung friend ko, sabi niya, Leslie, isidate ko si daddy kasi awake na siya. So, parang ipot nila ang coma, father, for after surgery. So, sabi niya, magbabay naman na kayo kasi bibigyan namin siya ng pagpatulog. Ganyan, kasi gumagano na si daddy. Tapos, sabi ko, talagang oo. Kaya salamat kayo sa po. Kami po kasi sa Obelisk of St. Joseph, yung kanina kinahara sa inyo, sabi ko nga yung image sa St. Joseph, pinapalitan ko ng Mercedes-Benz, kung unit, hindi ko po pinagpalit kasi siya priceless. Matagal na po yun sa akin. Kada ko nagmimisa, nag-ihiling dito, ng mahigit ng isang dekada magto-2 decades na po ang pabalik-balik na. Yun po ang laki nila na. Yeah, it's really miracle. Yan po, may po inirecord. Daddy is a living, miracle. Para po maging inspirasyon sa makakapanood sa aking YouTube channel, sa Facebook account. Kasi mahalaga po yung pananampalataya. Pagamat may karunungan ang mga doktor, nag-aral sila. Pero ang lahat ng karunungan natin ay nanggagaling sa Diyos. No? Kaya ang laging pag nagdadasal tayo, give the wisdom, knowledge, and discernment ng doktor. Kasi lalo nito sa heart, yung mag-discern sila kung ano yung gagawin. Kasi dapat mabilis mag-decision ng mga doktor pag nasa operating room na hindi pwede titingnan pa sa libro kung ano yung gagawin. Dapat mabilis kayo yung gift of discernment at yung prayer. Pagdadasal natin, nag-improve wisdom. Kasi sabihin natin marami ka ng pinag-aralan, pero ang lahat ng gagawin sa Diyos. At yun, biyaya, tuloy ko siya sa mag-sciences. Yan po. Ako po ngayon ay narito sa bahay ng former governor po ng Camiguin Island, panong po ni Tita Cory. Akala mo pinsan si Tita Cory. Yan po, 10 years to 11 years po siya naging governor. At siguro po kaya dinugtungan pa ng Diyos ang kanyang buhay. Meron pa siyang mission na hindi natatapos. So, salamat po. Sana po ang makakapanood nito sa aking vlog, sa aking YouTube channel and Facebook ay maging inspirasyon. Huwag mawawala ng pag-asa. Lalo na po ang 2025 ay Journey of Hope. No? Ayan po, yung Jubilee of Hope. Lagi tayong aasa. Wala tayong ibang aasahan kundi ang Panginoon. Kasi pag tayo umasa sa Kanya, ibibigay niya ang biyaya ng ating hinihiling na minsan po more than what is our expectation. Minsan ang hinihingi lang natin ganito, mas ibinibigay niya ay mas marami. Tulad na nangyari kay Elizabeth, isang anak lang ang kanilang hinihingi, pero ang ibinigay ay isang anak na lalaki na pinangalanan ng Juan, na kung saan siya ang naghanda para sa pagdating ng Panginoon. Kaya yun po, huwag mawawala ng pag-asa. Sa Diyos ay laging on time, walang late, walang advance. Pwedeng ma-delay, pero hindi nagdi-deny ang Diyos sa mga taong humihingi, nananalangin, at naniniwala sa Kanya. Lagi ko pong sinasabi, I love you 3 times a day. Salute. Sana po'y mag-subscribe kayo ng aking YouTube channel, ang aking Facebook account. Follow and share. God bless po. Bye-bye po. Maayong pudto sa imong tanan. Daghang salamat.
mga bago nating igsuon. Kami po by phone lang. Ngayon po kami nakita in person. Yan po. Kaya pwede pong mag-pray over by phone, by Viber, and Messenger. Yan po. God bless. Salamat po sa social media platform. Salamat po sa bagong teknolohiya. Ang lahat po ay pwede natin gamitin for the greater glory of God para sa kabutihan ng lahat. God bless po. Bye-bye. Ayo-ayo. Daghang salamat. Merry Christmas. For more